frontline man o sa Quiapo, may nabibiling smuggled na sigarilyo at vape. Nababahala ang gobyerno lalo't bumaba ang mga nakokolektang buwis dahil dyan. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. Mismong staff daw ni Senator Sherwin Gatchalian nakabili ng smuggled na sigarilyo sa Quiapo. Walang health graphic warning sign at walang tax stamp. So you can buy all of these illicit cigarettes anytime, any quantity, meaning you can buy cases and cases of illicit cigarettes. Even though my staff looks like he's below 18, but there's no validation of age. Maging sa online, available din ang smuggled cigarettes at vapes. Ang presyo ng smuggled na sigarilyo, nasa 50 pesos lang daw kada pakete. Samantalang ang mga sigarilyong regular na mabibili sa merkado, nasa 140 pesos ang pinakamababang presyuhan. Maraming customer tuloy ang tumatangkilik kasi mura. Pero hindi natutuwa dyan ang Bureau of Internal Revenue o BIR. Kapansin-pansin kasi ang pagbaba ng nakukolektang excise tax sa tobacco products itong mga nakaraang taon. Pinakamataas na koleksyon ay noong 2021 na umabot sa mahigit 176 billion pesos. Pero bumaba na ito simula noong 2022. One of the reasons why there was a decrease from excise to tax collection is the change in consumption pattern of those who smokers from using the traditional tobacco or cigarette to vape. Noong January hanggang September 2024, 141 raid ang ikinasa ng BIR, kabilang ang pagsalakay sa mga malalaking factory ng illegal na sigarilyo. Meron sa Clark, Pampanga, Bulacan at Cabanatuan. Higit 342 million pesos ang nasabat na sigarilyo, habang lagpas 64 million naman ang vape products. Ganyan kalaki ang halagang nawawala sa gobyerno. Daan-daan na rin ang ginawang seizure activities ng Bureau of Customs kung saan higit 9 na bilyong piso ang halaga ng mga nakumpiska. 2024, last year, the raids increased almost fivefold. Yes, Your Honor. Is this an indication that illicit trade is flourishing for both vapor products and also cigarette products? Based on observation, Your Honor, yes, Your Honor. So they're becoming more brazen, in other words. They even use online platforms before, Your Honor, during these years. Napansin din ni Senator Gatchalian na kahit bumababa ang koleksyon ng gobyerno sa tax sa sigarilyo, dumarami naman ang naninigarilyo sa bansa. Base sa datos ng Philippine Tobacco Institute, mukhang galing nga sa illicit o smuggled tobacco products ang pagtaas. Sa datos naman na nakuha ng Philip Morris Fortune Tobacco o PMFTC, sa Mindanao, umaabot sa 70% ng mga retailer ay nagbibenta ng smuggled na sigarilyo. Sabi pa ng ilang cigarette companies, ang problema, mahirap mahuli ang mga malalaking manufacturer at smuggler ng sigarilyo at vape products. These people are well-resourced. They're very good at hiding. They have the lawyers to prevent criminal prosecution. Suwestyon naman ng ilang cigarette companies, tutukan dapat ng mga otoridad ang paghuli sa mga wholesaler, retailer at online sellers ng smuggled na mga sigarilyo at vape products. Oras daw kasi na masampulan ang mga ito, mawawala na rin ng customer ang mga malalaking manufacturers at smugglers. Mas malabo daw na makatakas at makapagtago sa batas ang mga wholesaler at retailer. Kailangan daw may masampulan. And if you scare these people, just catch even one and send them to jail. The rest will follow. All of them will they will be afraid to carry the product. Panawagan ni Senator Gatchalian na tutukan ng Department of Finance ang problema sa illicit trade at smuggling ng sigarilyo at vape products sa ating bansa. Nagbabalita mula sa Frontline, Mayan Los Baños, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.